magkakagalis sila. Magkakagalis po sila. Maniwala kayo. Pagdating ng tribulation, magkakagalis ang mga tao. Ito yung, parallel kasi yan dun sa nangyari kay Moises. Natandaan nyo, isa dun sa mga plagues na ibinigay niya sa Egypt when the Pharaoh refuses to release the people of God. Yun, the Israelites, no? Pagdating nitong tribulation na to, isa yan dun sa sa mangkok ito eh. Nasa mangkok yan. At ako naniniwala ko parallel yung mangkok na yan dun sa nangyari sa Egypt. Siyempre, yun nga, panahon ni Moises, no? At ito po ay may sinisignify na talagang, siyempre, puot na po siya ng Diyos na kanya pong isinabog na sa mundo. Hindi lang po yan ang mangyayari. Ito po ay mga talagang mga bagay na inaasahan po kasi nakasulat sa Biblia. Hindi po ito yung mga bagay na sinasabi lang namin na kung nangangaral kami. Hindi po. Hindi po ganon. Nasa Bible po yan. Kaya matutupad. Remember the nation of Israel? Natagalan man, pero noong 1948, yun na talaga yung kanyang appointed time. Natupad po yan. Amen? Ganon din po nung bago pumunta si Jesus Christ sa mundo. Alam niyo po ba, 430 years ang pagitan from Malachi to Matthew. That we call the silent years. Okay? Silent years po ang tawag doon. 430 years ng silence, no? Dahil walang nag-aaral ng Biblia, wala nang masyadong mahilig sa prophet, sa propeta, sa propetisa, wala nang masyado, wala nang interest sa mga bagay ng rehilyo ng mga tao. Basta. Kaya ito naman po yung panahon na kinubkub sila ng kung ano-ano mga kaaway nila. Hindi po ba? Ito na po yung mga talagang inaalipin ng mga yan. No? Kaya yun, wala silang interest sa Diyos. Kaya natin. Dahil alam nyo, tignan din natin yung punto nila kasi ang tagal na nilang hinihintay yung Messiah. Actually, nung panahon ni David, akala nila si David na yun. Di ba? Hindi pala siya. Akala nila nung dumating yung ibang mga, marami rin po nagpanggap na false messiah doon nung panahon na yon. Akala nila yun na hindi. So, na-drain sila. Kumbaga sa isang ginagawa mo lagi na burn out na yung mga Israelites sa kahihintay. Kaya nung dumating na si Jesus Christ, hindi nila napansin. Very ordinary yung gabi. Hindi nila alam may isang dalaga, nanganak. Yun na pala yung inihintay nila na hindi nila alam. Napansin niyo po tayo minsan, may mga inihintay tayo darating na hindi natin alam. Ganyan ang timing ni Lord Jesus. Ibang klase. Kaya sa rapture, huwag kayong tatabangan sa rapture, mga kaibigan. Halimbawa, sinasabi namin, rapture na ganito, rapture na ganyan. Hindi natupad. Huwag kayong tatabangan. Huwag kayong mag-iiba ng doktrina. Huwag kayong baka kami magsabi, hindi naman totoo ang pre-trib rapture. Dahil hindi naman natupad. Dahil maraming beses na akong naghintay, hindi naman natupad. Last year pa, kala ko nung October 7, 2023, yan ang rapture, hindi natupad. Meron pa ng 2022, may blood moon noong November 2022, hindi natupad. Okay? Baka naman pala hindi totoo yung rapture. Baka wala ang rapture. Mag-iiba ka ngayon ng doktrina. Although ligtas ka pa rin, maski mag-iba ka ng doktrina, dahil yan ay minor doctrines lang naman itong mga ganito, pero at least alam mo sana yung totoo. Kahit hindi po natupad yung rapture, halimbawa, hindi natupad yung rapture ngayon 2024, matutupad yan dahil sinabi ng salita ng Diyos. Kaya itong mga salot na ito, matutupad yan sa tribulation age. Great tribulation actually yan. And I believe, pati yung Antikristo, dadapuan yan. Hindi na po natin saklaw yun at problema dahil wala na po tayo dito. By that time, na-rapture na po tayo. Kaya matutupad po yung rapture. Kaya nung dumating po si Jesus Christ, ipinapatay nila, ipinapako nila, akala nila kung sino lang na nagpapanggap. Di ba? Pero hindi nila alam yung kamatayan ng Panginoong Hesus, yun po ang nagbigay ng kaligtasan sa buong mundo. Perfect timing ng Diyos. Huwag may kukumpara ang kalendar mo sa kalendar niya. Mangyayari po lahat ng ito. Huwag tayong tatabangan, tuloy lang po tayo sa pag-share ng gospel. Pinaka-importante po yung gospel at ng marami pang maligtas. Ayaw mo ba noon, hindi pa dumarating si Jesus, hindi pa nagra-rapture? Para mas marami pang makarinig ng ebanghelyo, ng gospel, marami pang masave na mga tao. Perfect timing darating po yan. At ito nakakatakot. Baka dumating yung time na gusto mo na mag-share ng good news doon sa mga ganito, nag-rapture na. Naiwang sila. So, something to think about. Hindi sa kalendaryo mo, kundi sa kalendaryo lamang ng Panginoong Jesucristo, magaganap ang pagdagit. Yan nga po, walang iba, kundi ang rapture. Bye-bye.